Mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin, meron pong reaction po mga kabida, ito hong si Sas Rogando Sasot, dito ho sa ginawa po ng Tri-Committee, ng House of Representatives sa kanya. Kabilang po siya doon po sa mga personalidad na sinight in contempt, ng Tricom kahapon sa isinagawang pagdinig, Mismo si Congressman Stephen Paduano yung nag-move po mga kabida na i-cite in contempt po itong si Sas Rogando Sasot. Dahil ho sa kanya hong persistence daw na hindi ho dumalo sa pagdinig. Despite mga kabida sa ipinadala pong sabina, imbitasyon para po sa kanya. Okay? Now, meron pong reaction po dito si Sas, although deadma po siya dito mga kabida kasi ang tingin po niya dito sa Tricom parang kangaroo court po, Okay? In fact, ang sabi nga niya inaabuso daw ng komite yung kanila pong legislative power, ang kaya lang daw nila po mga kabida na patawan po ng contempt ito hong mga Pilipino, Pero yung mga puti, like yung guest po nila kahapon na mga representative po ng Meta, kahit na po na very evasive daw yung mga sagot ng taga-Meta po sa mga tanong ng mga congressman po mga kabida, hindi ho nila pinatawan po ng contempt, dahil hindi daw nila kaya ang mga puti. So ang kaya lang po daw nila ito hong mga Pilipino. Okay? Eto, pakinggan muna natin mga kabida, ito hong si Sas Rogando Sasot sa kanya hong reaction dito sa pag-cite in contempt po sa kanya ng House Tricom. Narito po. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang nangyaring malinaw na persecution on the account of political opinion, imputed or actual. So, mga friends, so sinight na nga nila ako ng in contempt. As usual, that's all what you wanted to do, right? Kahit alam nyo nag-attend ako, kinik out nyo ako dahil for a flimsy excuse na dati sa hearings ninyo, yung Zoom, yung mga nakatira sa ibang bansa, nasa Zoom. Hindi ba? Maraming witness sa inyo, di ba? Tama ako? Sa mga Zoom meeting nila noon, mga nakaraan, ang mga nakatira sa iba nasa labas ng Pilipinas nasa Zoom. Tama, mali. Ito naman, contempt ka na, ma'am. Sa sinabi ko, paulit-ulit. So, kinik out nila ako because suddenly, hindi na siya for resource person. Anyway, highway. As you can see, kanina, is may mga guests from the Meta dahil syempre, AFAM, hindi nila ma-cite in contempt. Pero if you're gonna look at the actuation, sabi nila, yes or no lang ang sagot, bakit evasive? Do you remember how many people that they cited in contempt? How many Filipinos they cited in contempt for exactly doing what Meta officials did earlier? Pag Pilipino, kayang-kaya nilang brasuhin. Kaya-kaya nilang dikdikin. Pero pag mga puti na, hindi nila kaya. Hindi ba? Hindi nila ma-contempt, di ba? Sabi na nga nila, evasive. Alam naman natin, pag may mga evasive noon, kino-contempt nila na mas madilis pa sa 4:00. So this is really an exercise on abuse of legislative power. This is what it is all about. If you're still not got, again, magkaiba ang dilat sa mulat. No? Yeah, they cited me in contempt. So what? No? That is just part of their political persecution agenda. And ang masasabi ko lang is go ahead, go ahead with your political persecution. This is what this is all about. Actually, itong hearing na to, mas dumami pa yung aking materyales na aking gagamitin sa takdang panahon. Okay? Ano yung takdang panahon na yon? Well, sabihin ko na lang na isa ito sa mga pieces of evidence. Pieces of evidence for something, no? But alam mo naman,
inaano natin, iniipon-ipon natin. Siguro meron akong about 2 years worth of evidence for that big thing. Okay? Kung ano yon, hindi ko sabihin. I will not let them prepare for it. Feeling naman nila, napakakapangyarihan nila, hindi ba? Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. I am under the protection of international law. Not the law of the country where I am, but international law. Sana alam nyo yan. Alam nyo ng DFA. Di ba? So, I am under the protection of international law because I am outside my country. I'm living outside my country and I'm not a citizen of this country. So, I am under the protection of international law. So, yung mga nag-aral dyan ng international law, siguro alam ninyo kung ano ang ibig kong sabihin. So, go ahead. And I think you just made everything clearer. Actually, kahit naman yung pieces of evidence that I have before are already clear. But this one, I thought that they couldn't get any worse. So this one got worse. Okay. So ngayon, ayan na yan, no? Go ahead. Do whatever pleases you. Do whatever makes you feel powerful, because it is an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives. Uulitin ko. It is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt House of Representatives led by a very, very corrupt House Speaker. And basahin nyo na lang yung post ko earlier. Nandun yung sulat ko sa kanila. Ilang beses ko nang pinapadala yan sa kanila? 4 times. I think 5 or 4. I can't remember. 4 or 5 times. Read the content of my letter. Read it. Discuss it with your kainuman, etc. And now, you would see what kind of House of Representatives you have. Hindi ba? Kita-kita naman kanina eh. Hindi ba? And yun lang masasabi ko. You go ahead and continue your political persecution because bilog ang mundo. And ang masasabi ko lang is, I know my international law. Ayun po, ang linaw po, ano? Ang sabi po ni Sas, mga kabida, wala siyang kiber. Okay? Deadma po siya dito, ano? Sa ginawa ko ng TRICOM po sa kanya, na i-cite in contempt po siya, no? Actually, hindi lang po si Sas yung sinite in contempt eh. Meron pa pong 3, ano? Na mga vloggers po, mga kabida. Sila po ay si Dr. Lorraine Badoy Partosa, ano? Si Jeffrey K. Eric Celis, ano? At saka ito hong si Mark Lopez. Although itong si Mark Lopez po, kakaiba yung kanyang pag-cite in contempt po ni Congressman Paduano kasi ho, unang-una po, although itong si Mark Lopez, dumalo po last hearing, ano? Kahapon lang po yung hindi ho siya dumalo, kasi ho, may abiso na po siya, no? Nagpadala po siya ng letter ata at doon po sa letter, sinabi po niya na hindi na po siya makakadalo considering tapos na po yung kanyang home peace, ano? Yung kanyang role. Nagbigay na po siya ng peace last hearing at pwede daw i-browse ng mga members ng TRICOM yung kanyang mga sinabi doon, ano po. Pero hindi po siya doon po isinite in contempt po, mga kabida, kundi doon po sa kanyang post, ano? Kasi ho, after na nangyari yung third hearing, ano, dyan po sa TRICOM, okay, nag-post daw itong si Mark Lopez. At sabi po ni Congressman Paduano po, mga kabida, meron po silang rules. Okay? And part of that rules daw, okay, sa Section 11, binanggit po niya yung Section 11 po, ano, na hindi ho pwedeng mag-post or mag-vlog ito hong mga inimbitang mga vloggers while the hearing is ongoing, ano, hindi pa po terminated. Meaning, bawal po silang mag-post or mag-vlog in adverse doon po sa pagdinig, ano, o sa TRICOM. Pero meron pong nabasa po itong si Congressman Paduano po, mga kabida. Dahil sa tingin po niya, adverse po yun, ano, at violation doon po sa kanilang Section 11 po ng kanilang House Rules.
Kaya yun po yung rason at ground kung bakit po pinatawan po ng contempt ito hong si Mark Lopez. Si Mark Lopez po mga kabida, 14 days po yan ide-detain dyan ho sa House of Representatives. Although kahapon po, sumuko po yan, voluntaryong sumuko dyan po sa House of Representatives. Kasi yung nakalagay po daw na penalty or duration po ng pagkakakulong dyan po sa detention cell po ng House, 14 days lang po. Pero dito ho sa case po ni Ka-Eric, ito hong si Dr. Lorraine Badoy Partosa at tsaka ito pong si Sas Rogando Sasot, yung kanila pong term sa pagdetain po sa kanila, hanggat hindi po ite-terminate po mga kabida ng House Tricom ito hong kanila hong pagdinig. So habang hindi pa po tapos yung pagdinig, so kailangan ikukulong po sila dyan. Pero problema po, itong tatlo, wala po sa Pilipinas. Okay? Just like Rogando Sasot, itong si Sas, nasa Beijing, China po ito ngayon. Kasi siya po ay isang scholar ata, nag-aaral po ng doctoral degree. While itong si Ka-Eric, nasa abroad daw, itong si Dr. Lorraine Badoy Partosa, nasa Hong Kong. Kaya ang ginawa po ng Tricom po kahapon, o pina-check po nila sa DFA yung status po ng kanilang pag-alis, ni Dr. Lorraine Badoy, ni Sas, at saka itong si Ka-Eric po mga kabida. So actually, 4 po silang lahat na sinight in contempt po ng House Tricom, mga kabida. So yun po, deadma po itong si Sas po mga kabida. Unang-una po, nagpaliwanag po itong si Sas, meron po siyang ipinadalang letters, mga letters daw, doon po sa Tricom na hindi ho siya makakadalo physically because nasa China po siya. Okay? Nag-aaral po siya doon at hindi ho basta-bastang umuwi. Okay? Pero hindi ho pinagbigyan. In fact, meron ngang instance doon mga kabida na pinayagan po siya at first na mag-zoom na lang, para makadalo lang po talaga sa hearing. Pero last minute po kinansila po yung kanyang Zoom. Okay? Kasi ang sabi daw ng Tricom, yung Zoom daw ay para lang po doon sa mga miyembro po ng Tri-Committee, at hindi ho kasali yung resource person doon. Kaya yun, kinansila po yung kanyang participation through Zoom, mga kabida, nung previous hearing. Pero hindi na po niya kasalanan yun, Sabi po ni Zas, kasi malinaw naman po daw na may interest talaga siyang dumalo, Kaso lang, hindi lang physical, kasi nasa China nga di ba? May intention siyang dumalo through Zoom, pero hindi ho siya pinayagan. So, hindi ho niya kasalanan daw yun, Pero ang kanya hong last statement po, mga kabida, bago siya nag-shift po ng another topic dun po sa kanyang vlog, alam daw niya yung kanya hong international law. At protected daw siya ng international law. While nasa Beijing po itong si Sas Rogando Sasot po mga kabida. Ayan. So para po sa inyo, ano po ang inyong comment and opinion patungkol po dito, Dito ho sa ginawa ho ng Tricom na isight in contempt ito hong si Sas at ito pong 3 pang iba, mga kabida. You can comment down sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.